Dalangin po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na ito na atin pong pinag-aaralan at tinutuklas ay maging bahagi ng atin pong paglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin sapagkat tuwing umaga, tayo po ay kanyang ginising. Tayo ay binigyan ng panahon upang tayo ay makapagpatuloy sa atin pong pag-aaral at panambahan sa atin pong mahal na Diyos. Tayo po ay nasa series number 28 at kung abutin man siya ng number 30, mas maganda. Konting review po tayo sa atin pong pinag-aaralan kahapon ng hapon. Na ito ay mayroong kinalaman sa gawain na kung saan ang kaaway ng Diyos ay tinapakan ang batas ng atin pong Panginoon, batas pang langit at batas pang lupa, walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. At alam natin na kanila pong gawain, ito ay nagtagumpay dito po sa lupa. Subalit ang atin pong Panginoon sa kanyang pagtayo, sa kanyang luklukan, na siya'y second identity ng atin pong Panginoong Jesucristo, na kung siya ay tawagin ay Miguel o Archangel Miguel, na sa kanyang pagtayo kasama na ang kanyang pagparusa at pagtanggol sa kanya pong mga anak. At alam po natin na sa santuaryo ng langit, alam ng kaaway na si Lucifer ang gawain. Kaya nung makita niya na ang santuaryo ng langit ay ginawa dito sa lupa, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya dito po sa ating The Connection of Power, series number 28, ay mayroon po tayong mga bagay na mga maliliit lamang na atin pong masumpungan. At dito sa mga bagay na ito, mga kapatid, na atin pong nasumpungan, atin pong isakabuhay, at atin pong isiping mabuti na ito po ay bahagi ng atin pong paglilingkod. Mayroon pong isang sekta na mayroon po siyang sinulat. Ito po ay sa Westminster. Ang sabi po niya rito sa page 6, there is no other head of the church but the Lord Jesus Christ. Nakabungad po talaga yan sa kanyang sinalita na ito. Na lahat naman talaga ng reliyon sa buong sanglibutan, ito po ay ang pangunahing nasa bungad, yung pinaka-highlights nila, yung pinaka-front page nila, ay ang atin pong Panginoon. Nor can the Pope of Rome in any sense be head thereof, but is that Antichrist. Hindi po tayo nagsabi niyan, reference po yan. Kaya sa mga reference na atin pong ginamit, hindi po siya maging unfair doon po sa ating mga taga-subaybay, sa atin pong mga kaibigan. Sapagkat ang atin pong ginamit ay iba't iba po yan at yan po ay mga kilalang tao sa buong mundo. That man of sin and son of perdition that exalt himself in the church against Christ and all that is called God. Alam naman po natin yung mga pananalitang yan, hindi po yan kayang gawin ng tao. At ang tanging makakagawa lamang yan ay ang kaaway ng Diyos. Sapagkat mula pa sa simula, ang kanyang panukala, siya ay uupo na sa kapisanan ng bundok ng atin pong Panginoon. At doon sa kanyang paghahangad, isa lang ang kanyang layunin. Siya ay tawaging Diyos. Sapagkat alam niya na ang salitang Diyos, ito po ay makapangyarihan pang buong universo. Kaya gusto niyang maabot ang kapangyarihang ito kasi gusto niyang sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Pero hindi po pwede. Sapagkat si Lucifer, hindi po yan Diyos, pinapakita na siya ay nilalang lamang ng Diyos. At bago po yan, mga kapatid, mangyari na nagkaroon ng rebellion doon sa langit, mayroon siyang kaalaman tungkol sa mga bagay, isa lang ang kanyang dahilan. Yun bang tinatawag na pagsamba natin sa atin pong Panginoon? Ayaw na ayaw yan ni Satanas. Kasi ang pagsamba, kapag lumuhod ka, manalangin ka,
Yan po ang pinakamataas na parangal natin sa atin pong tagapagligtas. Kaya sa lahat ng reliyon sa buong mundo, iba-iba po yan. Nagkalat na po yan, mga minamahal na mga kapatid. Napakarami na nila. Pero dalalawa lang ang binanggit sa aklat ng Apokalipsis. Ituloy lamang natin mga kapatid ang atin pong series na ito sapagkat ang atin pong tutuklasin dito at ang lundo ng The Connection of Power, ito yung pinapaalalahanan tayong lahat ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng kasaysayan. Ito naman po ay isang Baptist scholar. Mahirap siyang hanapin, pero napakaganda niya kasi kapag nakuha natin yung pinakapunto niya, alam na alam niya. Alam niyo po ang salitang Baptist na ginawa nilang reliyon ay mayroon pong kinalaman tungkol po sa bautismo. Na ang kanilang pinaglalaban doon, lalo na itong si John Hill, sila ni William, marami sila kapatid na naging leader dito. Marami po silang mga ipinaglalaban na sila po ay mga pari, mga scholar, sila ay mga matatalinong nag-aral ng banal na kasulatan, tinutukan din nila ang aklat ng Daniel. Na sa aklat ng Daniel, pinakita sa kanila, subalit mayroon pong pagkukulang. Sapagkat ang kanila pong paniniwala na sa pananampalataya maligtas lamang ang tao, hindi sa pamamagitan ng gawa. Pero sila po yung mga simula. Sila yung mga nagprotesta sa relihiyon na ito, mga kapatid. At dahil sa dami nilang lumabas sa panahon na iyan, sila William Miller, sila Martin Luther, marami yan sila John Wycliffe, marami yan sila, John Wesley, puro John ang mga namumuno dyan. At dahil marami yan sila, mayroon silang natuklasan din sa aklat ng Daniel na ito ay kinuha po nating mga referensya. Ito pong 2,300 days or years, ito po ay nakasulat sa aklat ng Daniel na atin pong tinalakay mula chapter 1 hanggang chapter 12. Ganon din ang kanilang pag-aaral. Ang lamang lang mga kapatid ng Seventh-day Adventist kasi mayroon tayong tinitingnan yung santuario ng langit, naroon ang 10 utos ng Diyos. Kaya mamaya makikita natin ang pakay ng Panginoon dito sa mga leader na ito, bakit lumabas ito at lahat ng mga leader na ito na nagprotesta doon po sa mga paganong aral, lalo tigit sa Iglesia Katolika Romana, lahat po yan sila pinatay. Kaya mapapansin natin, lahat ng kumontra doon sa kanilang aral, yan po ay nawawala. Yan po ay pinapatay. Bakit? Kasi alam nila, mga kapatid, kapag nagprotesta ka sa kanilang doktrina, ay papatayin ka, wala ka talagang ligtas. Kasi yan ang panukala ng kaaway ng Diyos na dapat i-inject sa isipan at sa mentalidad ng tao na ang kanilang aral ay totoo. Kaya nga atin pong tinutuklas itong mabuti. Napakahalaga nito para po sa atin. Na hindi tayo ang lumalaban sa kanila, hindi tayo ang kumukontra sa kanila, hindi natin sila kapatid sinisiraan. Sapagkat sila mismo ang naninira sa institusyon ng ating pong Panginoon, sa batas ng ating Panginoon. Sila'y gumawa ng mga bagay na laban sa Diyos, na ito ay hayagan po nila itong ibinigay sa buong sanlibutan. Ang obligasyon ng mga anak ng Diyos ay ihahayag natin ang totoong nangyari, kaya hindi tayo ang mapagbintangan at kanilang sinasabi na tayo ay sumisira sa kanilang pananampalataya. Magaling ang kaaway ng Diyos, kapatid. Basahin muna natin ito. These 2,300 days may be considered as so many years, which will bring it down to the end of the 6th millennium, or thereabout, when it may be hoped there will be a new phase of things upon the sanctuary. Pinag-aralan nila yan sa aklat ng Daniel. And the church of God, and a cleansing of is from all corruption in doctrine, discipline, worship, and conversation. Ito ang naging problema.
walang problema sa iglesia. Walang problema sa mga membro ng iglesia. Ang naging problema, ang iglesia ay naging kurap. Kaya naging kurap ang iglesia sa panahon sapagkat ito ang inudyukan ng kaaway na ito ay maging kurap sa pamamagitan ng doktrina. Kaya ang doktrina na totoo, nawala na po yan. Kaya kung sino yung lalabag at kukontra sa kanilang doktrina, papatayin talaga. Kaya diyan nangyari yung Dark Ages. Kaya ang bayan ng Diyos, tuloy-tuloy yan, kapatid. Kung ano ang nangyari noon, malamang at ito rin ang kinakaharap ng bayan ng Diyos. Sa buong sanglibutan, tandaan po natin, ang ating denominasyon lamang ang nagprotesta sa ngayon. Wala ng ibang denominasyon ang nagprotesta sa kanilang maling aral. Kasi ang lahat ng reliyon, mamaya-maya madadaanan natin, lahat po yan ay sumang-ayon na sa kanilang patakaran. At ang patakaran na ito, mga kapatid, tandaan natin, ito ang panukala ng kaaway ng Diyos mula pa sa simula. Na ayaw niya na sambahin ang ating Panginoon at ang isyo na lagi niyang ini-inject sa isipan ng tao ay ang pagsamba natin sa ating Panginoong Hesukristo. 2 Thessalonians 2 verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Yan po ay kabilin-bilinan ni San Pablo doon po sa taga-Tesalonica. Ang sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Gusto kong i-focus natin yung mga bagay na yan. Huwag tayong magpadaya kasi darating talaga ang mga ganyang pangyayari sa bayan ng Diyos. Ito na nga, humaharap na nga tayo, kapatid. Maliban na ito ay magpataliwakas. Ibig sabihin, ang pandaraya darating at darating sa bayan ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag na huwag kayong magpadaya dahil ito ay darating sa iba't ibang paraan, maliban na ang pagtaliwakas. Ibig sabihin, sa mga huling araw, ito ang labanan, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ibig sabihin ng pagtaliwakas, magtatapos ang yugto ng kasaysayan ng ating pong sanglibutan. Bakit? Sa huling mga araw, yung end time prophecy na yan na ating pinag-aaralan, ito yung mahahayag ang taong makasalanan. Napansin niyo po ba yung ating pong aral? Na ang kanilang ginagawang pagyurak sa kautusan ng Diyos at sa batas ng Diyos, kahit saan kayo manunood, kapatid, ito ang itinataas ngayon. Kasi ito ang panahon para ating iladlad sa harap ng buong sanglibutan dito po sa ating iglesia at sa ating pong gawain, dito po sa media. Tayo ang maghahayag ng kanilang ginagawa kung paano binago ang batas ng Diyos at paano nila niyurakan ang batas ng Diyos at paano nila na-inject sa isipan ng tao na sila ang sundin sa halip na susunod tayo sa patakaran ng Diyos. Kaya ang sabi ni San Pablo, maliban na ito ay magtaliwakas, mag-ingat kayo, huwag kayong padaya ninuman. Marami kasing madadaya kasi hindi sila nakatutok dyan. At ang kanilang pinag-isipang mabuti, ang binibigyan nila ng pansin, yung mga hindi mabuting gawain sa eklesia. Pero ang panawagan sa atin ng atin pong Panginoon, itutok lang natin ang atin pong mga pakinig at ang atin pong mga mata sa katotohanan. At ang ating maging bahagi, kapatid, sama-sama tayo na magbigay ng luwalhati sa Panginoon at ibigay natin sa iba ang mga mensaheng ito. At sa pamamagitan ng atin pong media ministry
atin pong maipaabot sa kanila. Alam niyo po yung bandang huli na yan, mahahayag ang taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Sino yan? Ang binabanggit niya. Sundan po natin. Sa verse 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos. Sino ba ang nagmamataas laban sa ating Panginoon? Napakataas ng pride ng mga yan, kapatid. Nagpapatawag pa nga na Diyos yan eh. Hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos kung hindi kayo dadaan sa amin. Kaya may mga kumbento yan. Kaya mayroon silang isang lugar na doon ka mangungumpisal. Hindi ganon. Kasi nagmamataas sila laban sa Diyos. Ang sa patakaran ng Diyos na kanilang binago, especially sa 10 utos ng Diyos, ito kasi ang dapat nating maalamang mabuti na lahat ng sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinawag ng Diyos na sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos. Sino ba ang naghahangad na uupo sa templo ng Diyos? At ano ang ating pinag-aaralan tungkol sa templo ng Diyos? Ito yung tinatawag na heavenly sanctuary. Sino ba ang nangangarap na uupo doon sa kapisanan sa bundok ng Diyos? Di ba si Satanas, kapatid? At si Satanas, hindi yan aktual na lalapit sa atin. Yan ay gagamit ng ahensya, at ang ahensya na kanyang ginamit, ito ay ang pangrelihiyon pang buong mundo. At ang ahensyang ito, siya ngayon ang nagtatatag na siya ay umupo katulad ng inuupuan ng atin pong Panginoong Diyos. Lantaran po yan, hindi po yan daya, kapatid. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento. Hindi po tayo gumagawa-gawa ng sarili natin. Napansin niyo po yung 4 na nariyan at 2 anghel na larawan na nandyan sa gilid. Di ho ba yan ang larawan ng templo ng Diyos, ng larawan na kanilang ginagawa na uupo sa templo ng kapisanan ng Diyos? Mayroon pa siyang mga kasamang 4, kumakatawan sa 4 na anghel at ang 2 kirubin na nandyan sa kanyang tagiliran. Di ho ba yan ang larawan na gustong mangyari ni Satanas doon sa templo ng langit o sa sanktuaryo ng langit? Kaya clear po tayo dito. Balance lang ang atin pong pinag-aaralan. Siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na siya'y Diyos. Sino ba yan? Di ho ba si Satanas yan? Gusto niya kasi na siya'y maging Diyos o tulad ng Diyos na uupo sa kapisanan hanggat maaari lamang pa siya kaysa Diyos. Kaya lahat ng isipan, kapatid, na nandito sa loob ng ating iglesia at sa buong pangrelihiyon, yan yung tinatawag dito sa sulat ni John Hill at dito sa Westminster Confession of Faith na sila yung mga tao at ginamit ng kaaway ng Diyos na sila'y maghahangad at kanilang itinataas ang kanilang sarili na katulad sa Diyos. Sino ba ang gumagawa niyan? Mayroon nga sa Davao eh. Sa Amerika pa ba? Wala. Siyempre magmumula sa Batikan yan. At ngayon, dahil ito ay nagtatanyag ng kanyang sarili, hindi ba ganinyo na alaala nang ako'y kasama ninyo pa ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? Ang Panginoon advance po yan. Alam niya na sa iyang pagkayab paingon sa langit, ang mabilin ang iyang mga tinunan. O sa pagkahabilin sa iyang mga tinunan, naadiha tanan ang pagsulay na maaguman. Hangtod sa kamatayon, maaguman. Kaya sabi ni San Pablo, hindi ba ganinyo na alaala ng ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Mga minamahal na mga kapatid, hindi lahat ng panahon at yugto ng kasaysayan, kanya lahat yan. Oo, makikita natin. Parang nagtatagumpay dahil hawak niya ang sanglibutang ito. Hawak ng kaaway ng Diyos ang sanglibutang ito. Nasa sumpa tayo ng kasalanan. Pero ang ating tanging tagumpay, mayroon kasing panahon para sa Kanya. At ang panahon na yan, para sa Kanya, darating siya sa isang kaparusahan. Kaya damay niya ang kanyang mga kasama
damay niya ang kanyang nadaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. At ang libingan ay magiging isang buong sanglibutan. Mula sa silangan hanggang sa kanluran, magkakalat ang pinatay ng ating Panginoon. Bakit, kapatid? Ang daming nadaya ng kaaway ng Diyos. Kaya tayo'y pinaghahanda ng Panginoon. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Kaya sinabi ng ating manunulat, ang bilis ng kanilang paggawa ng kasamaan. Bakit? Masama talaga yan sila, kapatid. Kasi niyurakan nila ang batas at ang 10 utos ng Panginoon. Alam na alam niya ni Satanas, kasi nung hindi pa sa ibinagsak sa lupa, siya mismo ang nagbabantay sa sanktuaryo ng langit doon sa kaba ng tipan. Siya po ay pinahirang kirubin. Alam niya kung ano ang patakaran ng Diyos, alam niya kung ano ang kinahinatnan kapag ito ay kanyang labagin. Kaya mismong si Lucifer, unang lumabag yan sa batas ng Diyos na kanyang binabantayan. Sa halip na siya ay protector ng katotohanan, siya ngayon ay tagalabag ng katotohanan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, marami tayong matutuntun na mga sikritong bagay na ito ay kanyang gawain na unti-unting ipinapasok dito po sa ating iglesia. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Ang tampalasan, siya yan. Son of perdition, siya yan. Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito, ay lilipulin siya. Na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda ng kahangahangang kasinungalingan. Ang lahat ng ating maririnig, basta't yan ay umaangkin na sila ay tunay na Diyos at nag-aangking Diyos, lahat yan walang hanggang kasinungalingan ang kanilang dinadala. Kaya dito natin makikita, mga minamahal na mga kapatid, na ang gawa ni Satanas ay nasa buong kapangyarihan ng buong sanglibutan. At ito ang namamayagpag ngayon sa atin pong mundo. Kaya ang pakay ng atin pong Panginoon at ang pakay ng atin pong eklasya na kanyang pinagkatiwalaan, tayong lahat ay magmasid sa ating kapaligiran. Magtanda tayo sa ating mga pinagkakatandaan. Susundin natin ang patakaran ng ating eklasya. Mayroon tayong house rules na atin pong sinusunod sa ating eklasya. At ganun din sa atin pong ginagawa na pagsamba natin sa Diyos umaga at hapon, ito ay isang gawain na ang bawat isa sa atin ay nagmamasid kung ano ang nangyayari sa atin pong sanglibutan. Huwag tayong mamuhay, kapatid, sa kasinungalingan. At ang kasinungalingang iyan, yan ang pagyurak lahat sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya ang lahat ng relihiyon sa buong mundo na hindi dinadala ang batas ng Diyos o ang 10 utos ng Diyos, lahat yan mga sinungaling. Lahat yan ay kampo ng kaaway ng Diyos. Kasi alam niya kung ano ang nandyan sa loob. Kasi siya mismo ang nagbabantay niyan mula pa noon. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Tandaan natin, ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos, hindi yan ang nakakaligtas sa tao. Pero hindi ka rin maliligtas kung wala yan. Meaning to say, kailangan maging kaakibat mo ang 10 utos ng Diyos kasi yan ang niyuyurakan ng kaaway ng Diyos. Para tayo maging balanse sa atin pong tinutuklas, kapatid. Kung ibig po nating maligtas, ating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, yan yung kanyang batas. Kaya sinabi niya, John 14, lahanin niyo po, if you love me, keep my commandments. Kasi ang pagpakita niya ng pagmamahal sa buong sanglibutan, hindi lang sa kamatayan sa cross,
kundi ang pagmamahal niya, nandyan ang kanyang batas na ito ay magiging salamin ng ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, na siyang salamin natin, ang batas ng Diyos, siya ang magdadala sa atin tungo sa kaligtasan. Hindi nakakaligtas ang 10 utos, pero nagtuturo siya sa tao kung paano maligtas ang tao. Clear tayo, kapatid. Kaya sa bawat sandali na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, tandaan natin, marami ng mga taon ang nagdaan. Lahat ng mga nagprotesta, patay lahat yan. Sila ni Wesley, John Wesley, patay yan. Sila ni John Calvin, mga founder ng Presbyterian, patay lahat yan. At ang sila ni John Wycliffe, patay lahat yan. John Smith, Roger William, founder ng Baptist, patay lahat yan. At ganun din sila Martin Luther, patay lahat yan. Masakit ang kanilang nararanasan. Ang nasa itaas, yung pinakapang-anim, kapatid, ang Seventh-day Adventist. Yan ang pinakahuling yugto ng ating relihiyon, ng ating pananampalataya, na ang tanging nagprotesta sa kanilang maling gawain, ang atin pong denominasyon. At ang ating iglesia na pinagkatiwalaan ng Panginoon, mga minamahal mga kapatid, tayo lang ang naghahayag sa mga maling gawa ng kaaway ng Diyos. At ang kaaway ng Diyos, mayroon siyang ahensya na siyang inilaladlad natin ang lahat ng sikrito para malaman ng buong mundo na hindi tayo ang kumakalaban sa Diyos. Hindi tayo ang yumuyurak sa batas ng Diyos, kundi ating inihahayag sa buong mundo na sila ang gumagawa niyan para ipaalam sa buong sanglibutan. Ngayong umaga, mamayang hapon, may karugtong pahuyan. Napakahaba ho kasi neto. Pero atin lamang alalahanin, tayo ay nasa tamang landas na atin pong tinatahak. Kaya ang atin pong gawain sa ating iglesia, isa puso natin, kapatid, isa isip natin lagi, na tayo ay nasa gawain ng Panginoon, na habang naghihintay tayo sa kanyang pagdating, sa kanyang pagtayo ni Miguel at pagbaba ni Miguel, dito po sa buong sanglibutan, ang kanyang mga anak handa na para salubungin natin siya sa mga alapaap ng langit. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus.